At ito ang kwento ng buhay ko. Dahan-dahang iminulat nga ni Eloisa ang kanyang mga mata hanggang sa tuluyan na nga siyang magising. Nakita niya ang mommy niya at kapatid na lalaki ang nakatunghay sa kanya. Mommy? Nalalaking mga mata ng mga to. Anak? Oh my God, gising ka na nga. Masayang sigaw nga ni Divina. Natataranta ang kapatid niya. Teka lang, tatawagin ko ang doktor. Sabi naman ni Andre. Pagkalis ng kapatid ay niyakap nga siya ng mommy niya ng sobrang higpit. Thank God, ang lakas natin sa kanya. Masayang sambit ni Divina. Ngumiti si Eloisa. May pasyente po ba sa kabila? Tinignan nga siya ng ina. Yes, lahat ng kwarto rito ay okupado. Nakakalungkot dahil maraming nagkasakit. Napabuntong hininga. Nasagot nga ni Divina. Sino mo ko pa? Bata ba? May narinig po kasi akong magandang boses ng isang batang babae na tumatawa. Kaya ako nagising. Tapos may time pa. Kumakanta siya noon. Napangiti ang mommy niya. Really? Hindi ko alam anak eh. Wala kasi akong narinig. Huwag kang mag-alala, ipapatanong ko sa kapatid mo. Sabi ni Divina. Tumango-tango naman si Eloisa. Salamat, mommy. Nung pumasok ang doktor, hindi na nga nag-uusap pa ang mag-ina. Tahimik lang siya habang chine-check up nga ito. Nang biglang sabihin ngang okay na siya, laking tuwa nang naramdaman ng babae pati na nga rin ng mommy niya at kapatid. 2 linggong nakalipas tuluyan ang gumaling si Eloisa, kaya nakalabas na nga siya ng ospital. Natuntun na namin ni Dexter ang pinapahanap mong bata. Nasa squatters area siya. Kasama ang kanyang karpinterong ama. Sabi nga ni Andre. Napangiti si Eloisa. Salamat Andre. Tumango ang kapatid. Walang anuman. Sagot ni Andre. Napangiti si Eloisa. Totoo nga palang narinig niya. Akala niya parte lang yun ng kanyang panaginip. Sa kabilang banda, si Elian naman ay papauwi ng bahay katatapos lang niyang magtrabaho. Isang karpintero si Elian. Trabaho niya na natustusan naman ang pangangailangan nila ng kanyang anak. Valin anak, nasan ka? Pinayaran na nga siya ng buo kanina dahil natapos na nga rin niya kaya may pera nga siya ngayon. Bumili siya ng ulam nila pasalubong at sa kagamit para kay Valin. Hapon na nga ngayon kaya siguro kanina pa nakauwi galing eskwela ang anak. Nasa kwarto po ko, Papa. Sandali lang po, nagbibihis pa ako. Sagot nga ni Valin. Nagpatuloy sa pagpasok sa Elian at naupo siya sa sofa. Kahit papaano ay maayos naman siyang bahay tapos nakakabili siya ng kaunting gamit. Paglabas nga ng anak niya ay nagmano ito sa kanya at yumakap. Kamusta nga pala ang sugat mo? Masakit pa ba? Kaya sa susunod mag-iingat ka na, hindi mo alam kung kailan ka aabuti ng malas. Napahinga ng malalim si Valin. Nabangga kasi ito ng isang kotse kaya nadala nga sa private hospital. Hindi na lang siya nagkusa dahil kasalanan naman ng anak na biglang tumawid na may paparating na kotse. Nag-abot lang ng tulong tapos ang mga ito na ang nagbayad sa hospital. Sorry po, Papa. Binigyan ko po kayo ng alalahanin. Nakayukong sabi nga ni Valin. Napahinga ng malalim si Elian. Huwag mong sabihin yan. Anak kita kaya mag-alala talaga ako. Pasensya na kung hirap pa si Papa ngayon. Kung maraming kukuha sa akin na pagpagawa ng bahay ay uutang ako ng motorsiklo para may hatid sundo kita sa eskwela. Ngumiti si Valin. Wag na, Papa. Sakit sa ulo lang yung utang. Mas lalo tayong igugupo niyan sa putikan eh. Hindi naman po ako nagre-reklamo. Marami pa naman pong namamasada ng motorsiklo dyan. Goods na po ako sa ganun. Sagot nga ni Valin. Masasabi ni Elian na swerte talaga siya sa anak niya dahil kontento nga ito sa kung ano ang meron sila. Pero hindi papayag si Elian na ganito na lang sila palagi habang buhay. Baka may takdang aralin ka. Gawin mo na. Maghahanda lang ako ng hapunan natin. Lumapit sa kanya si Valin at pinipisil ang kanyang balikat at likod.
Mamaya na yun, Papa. Ako na lang maghahanda. Pahinga ka na lang po muna. Sagot nga ni Valine. Napangiti si Elian. Salamat anak. Kinabukasan habang si Eloisa ay maagang nagising dahil pupuntahan niya ang bata sa kapersonal na magpasalamat rito. Magandang umaga, Dexter. Samahan mo ko ngayon, pupuntahan natin ang bata. Ngumiti naman si Dexter. Sige, hintayin mo lang ako saglit. Lilinisin ko lang ang kotse. Sagot nga ni Dexter. Tumango naman si Eloisa. Si Dexter nga ang driver nila, malayong kamag-anak, kaya kinuha ito ng mommy niya. Pagdating nila sa lugar, ay napapatingin nga siya sa buong paligid. Ito na ba yung Dexter? Oo, dyan ang bahay nila. Yan nga ang tatay niya. Nakangiting sagot ni Dexter. Sinundan niya ang itinuro nga ni Dexter. Nagulat siya dahil familiar nga sa kanya nga man ang bata. Tinitigan lang niya ang lalaking ito. Pati na rin si Elian tinitigan. Nasaktan nga siya ng sobra dahil kahit kaunting pagkakakilanlan sa reaksyon ng lalaki ay wala. Good morning. Pwede ko bang makausap ang anak mo? Ako yung nasa kabilang kwarto na nakakonfine katabi sa kwarto niyo. Nakakunot nga ang noo ni Elian. Wala dito ang anak ko, kaya umalis ka na. Napakagatlabi nga si Eloisa. Dahil nga nakita ni Elian na parang hindi naman siya nakikilala nito. Kahit saglit lang please. Akmang papalapit na nga sana siya, sa bahay ay humarang nga ang lalaki. Huwag kang makulit miss. Kung ayaw mong ireklamo kita, na nanggugulo rito. Napahinga ng malalim si Eloisa. I mean no harm. Gusto ko lang talaga siyang makausap. Pagdadahilan nga ni Eloisa. Titig na titig pa rin sa kanya si Elian. Sabing umalis ka na eh. Parang may pinanghuhugutang saad niya. Walang nagawa si Eloisa kundi umatras pero isinulat niya ang kanyang numero sa post-it note at inabot nga kay Elian. Mabuti na lang tinanggap ng lalaki. Maya-maya lang naglakad palayo si Eloisa. Alam niya sa puso niya na may ugnayan sa kanyang bata lalo na nang makita nga niyang muli ang dating kasintahan. Habang si Elian nangihina na napaupo sa balkonahin niya. Walang paglagyan ng kaba sa kanyang puso. Paghalong tuwa, sakit, lungkot at galit nang makita nga niyang muli ang dating kasintahan. Bumalik tuloy sa isipan niya ang sakit kung paano sila nito iniwan pero puno siya ng pagtataka at tanong kung bakit sila pinuntahan. Okay ka lang, Papa? Nakakunot ang noong tanong ni Valine. Ngumiti ng pilit nga si Elian. Ano kayang mararamdaman ng anak kapag nalaman nga nito na pinuntahan sila ng ina nito? Oo naman, medyo sumakit lang ang ulo ko. Pagkamano ng anak niya ay pinisil nito ang kanyang noo. Mag-asawa ka na, Papa, para naman may mag-alaga sa'yo. Kung walang planong bumalik si Mama, huwag mo na siyang hintayin pa. Sabi nga ni Valine. Napakagatlabi na nga lamang si Elian. Wala siyang sinabi sa anak tungkol kay Eloisa. Hindi rin naman ito nagtanong kaya mas mabuti ng ganun. Ayaw niyang ikwento rito na pagkatapos nitong ipanganak ng ina ay iniwan na nga sila dahil hindi pa handa sa obligasyon o nakahanap na nga ng iba dahil nagsawa sa kanya. Mahirap mag-asawa dahil may mangyayari talaga na hindi ka magugustuhan. Hindi kami magkakasundo kasi alam mo naman na mahal kita. Napangiti ng sobrang tamis si Valine. Ganun ba? Eh di wag ka na palang mag-asawa. Ako na lang magbibigay sa iyo ng maraming anak. Sagot nga ni Valine. Napangiwi na nga lamang si Elian. Hoy, ang bata mo pa para sabihin niya na. Natawa na nga lamang ng malakas ang anak niya. Samantalang si Eloisa ay lungkot na lungkot nga ang pakiramdam. Napahinga siya ng malalim na pagkalipas ng ilang taon, magkikita silang muli ng lalaking dating minahal. Kahit aminado siya na malaki ang kasalanan niya, kaya nagkahiwalay sila pero hindi siya titigil hanggat hindi niya malaman na ang bata ay anak nilang dalawa. O anak, kamustang lakad mo? Nakausap mo ba ang bata? Tanong ni Divina.
Napakagatlabi na nga lamang si Eloisa. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng mommy niya kapag nalaman nitong may anak siya na iniwan. Ngumiti siya ng pilit. Parang nasaling ang ego niya nang hindi nga siya nakilala ni Elian. O baka naman nagpanggap lang ito kasi galit nga sa kanya at tuluyan na siyang kinalimutan. Hindi ko po nadatnan doon ng bata, mommy. Ngumiti ang ina niya. Marami pa namang panahon. Magpahinga ka na lang muna para tuluyan ka ng gumaling. Sabi nga ni Divina. Opo. Sa sumunod na araw, bumalik si Eloisa sa squatter area kasama si Dexter. Pero walang tao. Tapos nakalak nga ang pinto kaya nakaramdam siya ng panghihinayang. Umuwi na tayo, Eloisa. Baka kasuhan pa tayo ng pamimilit sa kanila. Nakikita mo naman ang itsura ng tatay nung nakaraan, di ba? Huwag na nating ipilit pa ang gusto natin. Sabi naman ni Dexter. Napatingin siya sa lalaki. Na concerned lang. Sige. Huminga ng malalim si Eloisa. Mas lalong hindi na nga niya makikita ang bata dahil tiyak na iiwas na nga ito ni Elian sa kanya. Kung magkaganon man, ay mas nalalakas nga ang kutob niya na anak nga niya talaga ang bata. Sa sumunod na araw nakatabay si Eloisa sa terrace. Nang pumasok si Andre, nakakunot nga ang noon nito na tumingin sa kanya. Anong problema? Tanong ni Andre. Kailangan niya ng mapagsasabihan kaya siguro naman hindi magagalit ang kapatid niya. Pinuntahan ko sa squatters area ang bata. Only to find out na anak pala siya ng ex-boyfriend ko. Napatingin sa kanya si Andre. Talaga? So nagkausap kayo ng bata? Pero bakit parang malungkot ka pa? Sabi naman ni Andre. Huminga ng malalim si Eloisa. Hindi kami nagkita ng bata dahil hindi pumayag ang ama. Malakas talaga ang kutob ko na anak naming dalawang batang yun. Sabi naman ni Eloisa. What? Did mommy know about this? Gulat na sambit naman ni Andre. Napahilot na nga lamang sa sentido niya si Eloisa. Siyempre hindi. Kapag nalaman niya, hindi ko alam ang magiging reaksyon niya. Ngumiti si Andre. Magiging masaya siya for sure. Ang tahimik mo lang pala pero may tinatago kang sekreto. Napabuntong hininga na saad nga ni Andre. Napakagatlabi na nga lamang si Eloisa. Gusto kong makita ang bata. Gusto kong makasigurado na anak ko nga talaga siya na iniwan noon. Nagsisisi ako kung bakit hindi ko tinapangan ng sarili ko. Kung bakit hindi ako naging matapang sa harapan ng obligasyon. Sa reaksyon ng tatay ay malamang anak nga ninyo. Galit pa siya kaya hindi pinapakita sa iyong bata. Sino pa naman kasing matutuwa sa ginawa mo? Kahit gaano pa kagulo ang mundo, hindi mo dapat iniiwan ang anak mo. Sagot nga ni Andre. Napaiyak si Eloisa. Gusto kong makita ang anak ko. Niyakap siya ng mahigpit ng kapatid. Hindi kita matutulungan dyan, Eloisa. Hindi ako pwedeng makialam dahil valid naman ang nararamdaman ng ex-boyfriend mo. Lalaki din ako. Sabi nga ni Andre. Napahinga na nga lamang ng malalim si Eloisa. Makalipas ang ilang buwan, habang si Elian nga, hindi na nakita nga ulit sa lugar nila ang dating karelasyon. Hindi na ito nagpupumilit pa dahil kahit anong gawin ito, hindi talaga niya ipapakita si Valin. Lutang ka na naman, Papa. Matulog ka na nga. Reklamo nga ni Valin. Ngumiti ng pilit si Elian sa anak. Mauna ka na, hindi pa ako inaantok eh. Humalik sa pisngi niya si Valin sabay yakap nga ng mahigpit. Sige po, Papa, may pasok pa kasi ako kinabukasan. Sagot ni Valin na pangiti nga si Elian. Ang sipag talagang mag-aral nitong anak niya. Isang linggo ang nakalipas ay humahangos na. Sumalubong nga sa kanya si Valin. Pinagpawisan ng anak na parang may humahabol nga rito. Anong problema, anak? Huminga muna ng malalim si Valin. Mabuti naman umuwi ka na, Papa. May nasagap akong balita kanina mula sa kapitbahay na papalayasin na tayo rito sa squatters area. Malungkot nga na sagot ni Valin. Expected na nga ito ni Elian dahil nakikitayo lang naman talaga sila ng bahay rito. Pero bakit ang bilis naman? Hindi pa sila inabot ng ilang taon na nakatira dito. Wala na tayong magagawa sa bagay na yan, anak. Huwag kang malungkot, maghahanap ako ng matitirahan natin as soon as possible.
Ngumiti ng pilit si Valin. Opo, Papa, kasi narinig ko po sa susunod na linggo po gigibain na po yung bahay lahat dito. Nag-aalala nga na saad pa nga ng bata. Niyakap na nga lamang niya ang anak dahil nakita nga niya ang lungkot at pag-aalala dito. Akong bahala, wag mo nang isipin yun. Kinabukasan ay naghanap ng pwedeng matirhan si Elian pero sobrang mahal ng lote na ibinebenta. Tapos naisip niya na kung kukuha siya ng boarding house ay magbabayad siya ng buwanang renta. Sa trabaho na meron siya ay hindi agad siyang makapagtrabaho palagi kaya mahihirapan siya. Sa pagkakataong ito ay lulunukin niya ang kanyang pride na pabuntong hininga siya na nakatingin sa numero na iniwan ni Eloisa sa kanya. Sa kabilang banda, si Eloisa ay hindi mapakali. Sa loob ng kwarto niya, nangangati ang paa niya na bumalik sa squatter area na yun. Maya-maya lang ay napakunot ang noo ni Eloisa nang tumunog ang kanyang cellphone. Sino to? Ang tahimik ng kabilang linya. Tumatahip nga ang dibdib ni Eloisa at hindi niya alam kung bakit. Hi, si Elian to. Pwede ba tayong magkita? Napangiti si Eloisa, kaya pala siya kinakabahan dahil ang dating karelasyon ng tumawag. Sige, i-text mo lang sa akin ang address. Ngingiti-ngiti pa nga na parang timang. Okay, bye. Saad na lamang Elian. Nang matanggap niya ang text messages ni Elian, ay nagmamadali na siyang nagbihis. Todo lagay siya ng makeup para magmukhang maganda. Nahiya siya nang maisip na nagpapaganda siya dahil kay Elian. Nang matapos si Eloisa, ay lumabas na siya ng bahay at sumakay sa kotse niya. Hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya ng ganito. Parang nakipagkita lang sa kasintahan ng peg niya. Ikaw lang mag-isa? Tanong nga ni Eloisa. Ang awkward ng katahimikan sa pagitan nila ng lalaki. Nang ngumiti si Elian, ay saka pa siya nagiging comfortable. Oo, nasa eskwela ang bata. Nagtaka si Eloisa kung bakit biglang nagbago ang isip ng lalaking ito. Ipinaghila siya ng upuan ni Elian na nagpangiti sa kanya sa tago. Bakit ka nga pala nakipagkita sa akin? Tanong ni Eloisa. Humingi ito ng malalim. Pasensya na sa inasta ko nung nakaraan. Nagulat lang talaga ako nang makita ka doon. Ngumiti si Eloisa. Okay lang. Anak ba natin siya? Tinitigan nga siya ni Elian. Oo. Kusa na lang tumulo ang luha sa mga mata ni Eloisa. Wala siyang pakialam kung ano ang sasabihin ni Elian sa kanya. Relief at saya ang nadarama niya ngayon kasi tama ang hinala niya. Gusto ko siyang makita. Tumango na nga lamang si Elian. Siya nga pala, bakit ka napunta doon sa squatters area at hinanap siya? Alam mo ba na doon kami nakatira? Wala akong ideya. Nagulat nga ako nung makita kita doon eh. Ang sadya ko talaga ay gusto kong makita ang bata dahil sa boses niya na narinig ko sa ospital kaya ako naging ganito, kaya ako nagising mula sa pagkakomatos. Napakunot ang noo ni Elian. Bakit ka nasa ospital? At bakit nakomatos ka pa? Tila nag-aalalang tanong niya. Napahinga ng malalim si Eloisa. Na-involve ako sa isang car accident. Akala ko nga hindi na ako magigising. Nabangga din si Valin ng sasakyan, kaya siya na-confine sa private hospital. Nagkangitian nga. Sina Elian, napatitig nga siya sa dating nobyo at napabuntong hininga. Tadhana nga naman. Pero I'm sorry sa nagawa ko noon sa'yo at sa anak natin. Walang kapatawaran. Lumipas din naman ang sakit kaya okay lang. Inabot nga niya ang kamay ni Elian. Salamat siya nga pala. Komportable naman ba kayo sa tinitirhan niyo? Okay lang ba kay Valin? Huminga ng malalim ang lalaki at tumingin nga sa malayo. Kaya nga ako nakipagkita sa'yo dahil gusto kong humingi ng tulong. Gigibain na kasi ang mga bahay doon sa squatters area. Kaya naghahanap ako ng matitirhan namin at pinapalayas na kami. Walang problema. Basta para sa anak natin, sabihan mo lang ako kung anong kailangan nyo. Kung kailan kayo lilipat. Hindi nakakilos nga sa kinaupuan niya si Eloisa nang yakapin nga siya ng mahigpit ni Elian. Maraming salamat, Eloisa. Pagkatapos nilang mag-usap ni Elian, ay nag-text siya kay Dexter na magpapahanap siya ng bahay na matitirhan ng mag-ama. Kinabukasan,
Samantalang si Elian ay masaya dahil may lilipatan na sila ni Valin, balak na rin niyang ipakilala ang anak sa ina nito. Mas maluwag pala sa kalooban kung makapagpatawad siya at makipag-ayos. Nasa eskwelahan pa ang anak, kaya unti-unti niyang dinadala ang mga gamit niya sa bago nilang bahay hanggang sa maubos. Wala na pala tayong mga gamit, Papa. Saan tayo maglilipat? Tanong ni Valin. Ngumiti si Elian at niyakap ang anak. May nahanap na akong lilipatan natin, anak. Mas komportable doon kaysa rito. Talaga po, Papa? Nakakatuwa naman. Masayang sagot ni Valin. Hinawakan niya ang kamay ni Valin bago sila umalis at tinignan nga niya muna sa huling pagkakataon ng bahay niya. Tara na? Nagkangitian nga sila ng anak. Pagdating nila ay pansin nga ni Elian na na-amaze nga si Valin sa bahay at kitang-kita niya na nanlalaki ang mga mata nito. Dito na ba tayo titira, Papa? Ang ganda po ng bahay at malaki pa. Tanong ni Valin. Napansin niya ang kotse ni Eloisa. Alam niyang nasa loob ang babae. Oo, mula ngayon dito na tayo titira. Pasok na tayo sa loob. Wow, ang ganda po talaga! Masayang komento nga ni Valin. Pagpasok nila sa loob ay nadatnan nga nila si Eloisa na emosyonal na nakatingin sa anak. Siya nga pala ang mama mo. Diretsa ang saad niya. Hindi na niya nakita pa kung anong reaksyon ni Valin dahil niyakap na nga ito ng maigpit ni Eloisa. I miss you. I'm sorry kung wala ako sa tabi mo nang lumaki ka. Naging masama kasi si Mama. Pag-amin naman ni Eloisa at pagsisisi niya. Nakita niya na yumakap nga si Valin. Si Mama ba talaga to, Papa? Bakit parang hindi kayo bagay? Nag-assume ka lang yata eh. Sabi pa nga ni Valin. Imbes na magiyakan nagkatawanan sila. Noonang kumalas ng yakap ang anak at tinitigan nga nito ang ina. Na tila sinusurang itsura nga nito. Siya talaga ang mama mo, duda ka ba? Hindi naman po, Papa. Pero ang layo po talaga sa itsura namin. Bakit siya po maputi tapos ako maitim, sa'yo ba ako nagmana? Sagot nga ni Valin. Tawang-tawa nga si Eloisa. Kinarga ng babae si Valin. Pinugpog ng halik sa pisngi at inamoy-amoy. Ako nga ang mama mo. Napatitig nga si Valin kay Eloisa. Ang tagal nating hindi nagkita, Mama. Nasanay kasi ako na si Papa lang po ang kasama ko eh. Sabi pa nga ni Valin. Pasensya ka na. Pero ngayon babawi na talaga ako sa'yo. Magkakasama na tayo palagi. Promise? Nakangiting sambit ni Valin. Parang gusto na nga ring maiyak na ni Elian. Promise. Nagyakapan ng dalawa. Isinali pa nga siya ng anak kaya nagkadikit ang magmukha nila. Parang sasabog ang dibdib ni Elian sa sobrang kaba. Makalipas ang isang oras samantalang si Eloisa ay pasimpleng umiiyak na nakatingin sa anak na naglalaro sa cellphone niya. Ngayon niya pinagsisihan kung bakit niya nagawang iwanan nito noon. Ang ganda ng anak niya at sobrang bait pa. Nakikita nga niya ng maayos ang pagpapalaki nito ni Elian. Bilhan mo ako ng cellphone po, Mama. Wala po kasi ako nito eh. Nakangiting sabi nga ni Valin. Napangiti si Eloisa. Oo naman. Ibibili kita ng mga gamit na gusto mo. Mag-shopping tayo bukas sa mall kung gusto mo. Tuwang-tuwa si Valin. Salamat po. Sa'yo pala galing itong bahay. Ngayon ko lang po naranasan na makatira po sa ganitong bahay na maganda at may espasyo pa. Sabi nga ni Valin. Nagilty si Eloisa. Napaiyak talaga siya. Kasalanan niya kung bakit hindi naranasan ng anak ang ganitong buhay. Hindi naman niya kinwestiyon ang pagpapalaki ni Elian sa anak. Mas maayos sana kung silang dalawa ang nagtutulungan. Mas lalong napahagulgol si Eloisa nang bigla nga siyang yakapin ni Valin ng sobrang higpit. Ibibigay ni Mama ang lahat ng gusto mo mula ngayon. Bibili tayo ng maraming pagkain, gamit at saka iba pa. Salamat po, Mama! Sagot nga ni Valin. Kinabukasan maagang pumunta nga si Eloisa sa bahay ni Elian para bisitahin ng anak. Ngayon kasi ang araw ng pagsha-shopping nga nilang dalawa. Nakabihis na nga ito pagpasok niya sa loob ng kwarto. Napatitig nga siya dahil dumaan si Elias na walang suot na pangitaas
Nasilip niya ito sa siwang ng pinto. Tara na? Saad na nga lamang ni Eloisa. Inabot nga ni Valine ang kamay niya at sabay na nga silang dalawa na lumabas ng kwarto. Itinali niya muna ang buhok ng anak para makita ng maayos ang mukha nito. May trabaho ako ngayon, Eloisa. Ikaw na munang bahala kay Valine. Mamayang hapon pa ako makakauwi. Bilin nga ni Elian na parang ang mag-asawa na sila. Nagkatinginan sila ni Elian. Sige. Saad naman ni Eloisa. Nauna silang umalis ng bahay kesa kay Elian. Dahil mag-aagahan pa nga raw ito. Bago sila mag-shopping dinala nga muna niya si Valine sa bahay nila para ipakilala niya sa mommy niya. Kaninong bahay po ito, Mama? Nakangiting tanong ni Valine. Nauna siyang bumaba ng kotse at kinarganganganak papasok ng gate. Bahay namin, halika na ipapakilala kita sa lola mo. Ngumiti naman si Valine. Pagpasok nila sa loob na datnan nga niyang mommy niya sa living room. Hi Lola, mano po? Nakangiting sabi ni Valine. Nagkatinginan sila ng mommy niya. Kaninong anak to? Tanong nga ni Divina. Napakagatlabi si Eloisa. Huminga siya ng malalim at pinakalma ang sarili. Anak ko ma si Valine. Natulala nga ang kanyang ina. Ano? May anak ka na? Bakit hindi ko alam? Tanong ni Divina. Dahan-dahan siyang lumapit sa ina at ginagap nga ang kamay nito. Dati pa to ma. Sinadya ko talagang wag sabihin dala ng takot sa inyo. Siya pala ang batang na-confine sa ospital na narinig ko ang boses. Anak namin siya ng ex-boyfriend ko. Teary-eyed nga ang mommy niya na niyakap si Valine. Apo ko pala siya. Nako, ingrata ka talaga Eloisa. Masayang sambit ni Divina. Napatawa na nga lamang si Eloisa. Pagdating ni Andre, tuwang-tuwa naman ito na mamitang pamangkin kaya hindi na nga siya napagastos dahil sagot nila ang pang-shopping ng anak. Ilang oras ang nakalipas ay nasa mall na nga sila. Tuwang-tuwa ang mommy niya kay Valine. Lola, bakit mag-isa ka na lang? Hindi ka po ba kasama ni Lolo? Hindi ko na po ba siya mamimit? Nag-abroad po ba siya? Inosenteng tanong ni Valine. Napahinga ng malalim si Eloisa kapag naalala nga niyang daddy niya. Nalulungkot siya. Nasa heaven na siya po matagal na. Pero wag kang mag-alala, nakikita ka niya ngayon. I'm sure masayang masaya siya sa pagdating mo. Sagot naman ni Divina. Masaya din po ako, sabi nga ni Valine. Napangiti na nga lamang si Eloisa. Bandang hapon habang nga si Elian ay basa ng ulan na umuwi nga ng bahay. Nagulat siya dahil sinalubong siya ni Eloisa na may dalang tuwalya at pinunasan nga ang basa niyang buhok. Bakit ka ba nagpapaulan? Sana sumakay ka na ng taxi o di kaya tinawagan mo ako para masundo kita. Napatitig si Elian kay Eloisa. Parang bumalik sa alaala niya ang kahapon nila noong nagmamahalan pa nga sila. Ganitong-ganito pa rin talaga ang dating nobya. Walang pinagbago. Maalaga. Namimiss niya tuloy ang pag-aalaga nito sa kanya dati. Wala nang battery ang cellphone ko. Pagkatapos punasan nga ni Eloisa ang mukha niya, ay ang katawan naman niya. Kaya pala hindi ka nakapag-reply at nang mag-text ako sa'yo. Napatitig si Elian sa mukha ni Eloisa. Ang ganda pa rin ng dating nobya. Ang labi nito ay parang kay sarap halikan. Kung hindi umuulan ay hindi niya maiisip ang ganito ngayon. Nasaan si Valine? Iniwan ko kay mommy. Nakatulog kasi siya eh. Napagod yata dahil sa shopping namin kanina kaya nga nag-text ako sa'yo. Kinabahan si Elian. Mabuti na lang tanggap nga ng may edad na babae ang anak nila. Anong sabi ng mommy mo? Ngumiti si Eloisa. Siyempre masayang-masaya na may halong pagtatampo. Naupo si Elian sa sofa. Pagod na pagod nga ang kanyang pakaramdam. Tapos nadagdagan nga nang mabasa siya ng ulan. Sana hindi nga siya lagnatin lalo na kung may trabaho pa nga siya bukas. May trabaho pa ako bukas, ikaw nang bahala kay Valine. Dalhan mo na lang siya ng uniforme niya kasi may klase siya bukas. Walang problema, sige na magbihis ka na. Saad naman ni Eloisa. Agad namang pumasok nga sa loob ng kwarto si Elian at nagulat nga siya dahil may nakahanda na nga palang damit para sa kanya. Napahinga siya ng malalim sabay hawak nga sa kanyang dibdib. Bakit kinikilig siya sa ganitong simpleng gesture lang?
Nang matapos magbihis nga ni Elian, lumabas na nga siya ng kwarto na datnan niya si Eloisa sa kusina. Nagluluto ka? Nilingon nga siya ni Eloisa at kinindatan. Medyo, hindi ko alam kung okay ang lasa. Natawa nga si Elian. Pagkalapit niya kay Eloisa, inumang nito sa bibig niya ang kutsara para ipatikim sa kanyang sabaw. Matabang, lagyan mo ng kaunting asin. Napailing si Eloisa, parang napaso nga si Elian nang hawakan ng babae ang kamay niya. Ikaw na lang kaya maglagay ng asin, baka masira pa yan tsaka maging sobrang alat. Hinaplos nga niyang likod ni Eloisa. Ikaw na, kaya mo yan. Napahinga nga ng malalim si Eloisa. Nang maluto nga ang ulam, kumain na nga silang dalawa, tamang-tama ang mainit na sabaw. Sa malamig nga na panahon. Hindi ko ine-expect na magkasama tayong kumain ng ganito after long years. Ngumiti si Elian. Oo nga, nakaramdam ng hiya si Elian dahil panay titig nga sa kanya si Eloisa. Kamusta ka naman? Nag-asawa ka ba o hindi? Wala kasi akong nakitang babae kasama mo, baka sikreto lang ang relasyon ninyo. Napangisi si Elian. Wala, mas naging focus ako kay Valin. Naisip ko kasi sakit sa ulo ang babae. Natawa ng malakas si Eloisa. Really? Paano naman kayo ng mga lalaki? Pareho lang? Napahagikik nga si Elian pero natigilan nga siya nang ma-realize na sobrang saya niya. Dahil nga ba ito kay Eloisa? Tama naman. Isang linggong nakalipas samantalang si Eloisa, kontento na nga sa buhay niya. Ngayong nakakasama na nga niyang kanyang anak, ang hiling niya ay sana maging maayos ang pangangatawan at safe sila palagi. Mabuti na lang pumapayag ang papa mo na magstay ka rito sa bahay po, sabi ni Divina. Nakikinig lang si Eloisa sa maglola. Opo lola, mabait po si papa, nakangiting sagot ni Valin. Tumingin nga ang mommy niya sa kanya. Alam niyang curious din ito kay Elian. Halata naman kasi mabait ka rin naman at magalang, sabi ni Divina. Lumapit si Valin sa lola at yumakap. Busy pa po si papa lola pero mag-meet pa rin po kayo at tiyak ko na magustuhan mo siya, tura ni Valin. Okay, kailan naman yan? Tanong ni Divina. Tumingin ang anak niya. Hindi ko alam lola, baka alam po ni mama. Nakangising sagot ni Valin at tumilingiling lang si Eloisa. Maya-maya lang nagulat na nga lamang siya nang lumitaw sa front door si Elian kasama si Andre. May dalang maraming prutas ang lalaki na agad lumapit sa mommy niya at nagmano. Elian po. Ngumiti nga ang mommy niya. Nang bumesa si Elian, si Andre naman kinukurot nga ang kanyang tagiliran na parang kinikilig. Nilalayag yata sila ng kapatid niyang ito. What? Ano bang problema mo? Ngisi na ngisi sa kanya si Andre. Kinikilig ako. Pwede na kayong magkabalikan. Reaction pa lang ni mommy. Panalo na approve sa kanya si Bayaw. Pabulong na sambit pa nga ni Andre. Ano ka ba? Tumahimik ka nga. Sinipa nga niya ang tuhod ni Andre. Natigil lang sila nang magsalita nga ang mommy niya. Masaya akong makilala ka. Salamat dahil may maganda akong apo. Nakangiting sabi pa nga ni Divina. Ngumiti sa kanya si Elian. Wala pong anuman. Pwede pa po nating dagdagan. Nanlaki ang mga mata ni Eloisa sa narinig. Mas naasar nga siya sa tawa ni Andre dahil napakalakas ng ngiti ng mommy niya at sobrang kakaiba. Saka na lang. Ako na munang mag-aasawa Bayaw. Singit naman ni Andre at natawa na nga lamang si Elian. Oo naman. Makalipas ang ilang minuto ay inakay ni Andre si Elian papasok ng kusina at naiwan silang dalawa ng mommy niya sa living room kasi sumunod si Valin sa papa nito. Mas gusto ko siya. Kesa dun sa boyfriend mong bigla na lang nawala. Komento nga ni Divina. Natigilan na nga lamang si Eloisa. Sa narinig. Nasaan nga pala si Lander? Hindi pa siya nagpakita ng makaumatos ako, mommy? Tanong nga ni Eloisa. Napahinga ng malalim ang ina. Wala, hindi talaga. Kaya wag mo nang asahan na babalikan ka niya. Walang kwenta ang ganung lalaki. Na kung kailan kailangan mo siya, saka siya mawawala. Sagot nga ni Divina. Napakagatlabi na lang si Eloisa. Pagkatapos nilang maghapunan bandang gabi, ay nasa bahay pa rin nila
Ang mag-ama niya, nasa labas si Elian, kausap si Andre, parang nagiinuman yata ang dalawa. Napangiti si Eloisa nang maalala niyang pinatawad na siya ni Elian. Hindi naman talaga tama ang ginawa niya. Nandito si Eloisa sa may living room. Nakaupo lang siya habang nag-scroll sa social media. Ibinalot niya ang katawan niya ng kumot dahil nilalamig siya. Ang mommy niya ay nakatulog na katabi ang apo sa kwarto nito. Tumayo ka dyan. Labas tayo. May pupuntahan daw sa Andre. Napahunot ang ni Eloisa. Saan ba pupuntang lalaking yun gabi na? Hinawakan ng lalaki ang kamay niya at hinila nga siya patayo. Huwag ka nang magreklamo, sasama din daw si Dexter. Ang lamig ng panahon. Parang hindi niya feel na lumabas. Pero dahil kasama niya si Elian, ay sasama na lang siya. Magbibihis pa ako, ikaw ba? Napahinga ng malalim si Eloisa. Nang titigan nga siya ni Elian. Pwede rin. Mauna na lang tayo sa kanila dahil dadaan pa ako sa bahay. Sige, magbibihis lang ako, saglit lang to. Tumango naman si Elian. Hintayin kita sa labas. Umakyat na ng hagdan si Eloisa para pumasok sa kwarto niya. Samantalang si Elian ay nasa labas ng gate, kasama niya si Dexter, tapos si Andre ay kanina pa nakaalis, susunduin daw kasi nito ang kadate. Nasaan si Andre? Tanong nga ni Eloisa. Napatitig siya sa dating nobya na sobrang ganda. Nauna na siya, may susunduin pa daw siya. Hinawakan niya ang baywang nito at ipinagbukas niya ng pinto. Pumasok na rin siya nang paandarin na ni Dexter ang kotse. Tinadamay pa talaga tayo sa landi ng lalaking yun. Natawa na nga lamang si Elian. Inakbayan nga niya si Eloisa. Hayaan mo na. Suportahan na lang natin siya sa kung ano man ang gusto niya. Pagdating nila ng bahay, ay sumama sa kanya si Eloisa sa loob. Nagpaiwan ito sa living room. Siya naman ay nagmamadaling pumasok sa loob ng kwarto para maghanap ng maisusuot. Hindi kaya iiyak si Vali na dalawa tayong wala? Ngumiti si Elian habang nagbibihis. Hindi yun. Kasama naman niya si mommy mo eh. Magkakasundo sila kaagad. Pagkatapos magbihis ni Elian, kinuha nga niya ang kanyang jacket sabay labas nga ng kwarto. Ipinasuot niya ito kay Eloisa para hindi lamigin. Salamat. Maya-maya lang inakbayan nga niya si Eloisa at sabay silang lumabas ng bahay. Tabi na lang tayo sa likod. Tumango naman si Eloisa. Saan pala tayo pupunta? Hindi ko alam. Si Dexter lang naman ang kausap ni Andre kanina. Habang si Eloisa ay panayang hikab nga dahil inaantok siya. Ganito talaga siya kapag nabubusog. Gusto na nga niyang matulog. Naisipan mo pa talagang isama ako. Ano, sana kayo na lang. Kinurot nga ni Elian ang pisngi niya. Hindi ako mahilig gumala kaya isinama kita. Tinampal niya ang balikat ng lalaki. Makalipas ang isang oras, ay huminto ang kotse sa isang building. Nakikisabay lang si Eloisa dahil hindi niya alam kung nasaan sila. Hawak-hawak ni Elian ang kamay niya at pumasok sila sa pinto. Saan na ba kayo? Natawa nga si Elian at tinilapit nga ang bibig sa tenga niya. Hindi ko rin alam. Sagot naman ni Elian. Binuksan ni Dexter ang unang pinto na nakita nila at pumasok sila sa isang kwarto. Pinanlakihan niya ng mata si Andre nang madatnan nila ito sa loob kasama ang isang babae. Magkatabi sila ni Elian na naupo kaharap nila ang kapatid. Saan na naman niya kaya nakuha ang babaeng yan? Hinaplos ni Elian ang likod niya. Huminahon ka. Baka isipin ni Andre na kontrabida ka sa love life niya. Napanguso si Eloisa nang ipakilala siya ni Andre sa kasama nito. Mas lalo siyang naasar na may dumating pa na isang babae at humalik kay Dexter. Hindi ako na-inform na by pair pala to ah. Napanguso si Elian na tumingin sa kanya. Huwag kang maingay, sumabay ka na lang. Nandito nga pala sila sa KTV bar. Hindi niya alam kung sino ang magaling kumanta sa kanila. Sumuksok si Eloisa kay Elian kasi giniginaw siya. Parang hindi pa sapat ang kapal
ng suot niyang jacket. Sabihan mo ang mga yan na huwag masyadong magpakalasing. Dahil ayokong ipagmaneho sila. Hinalikan ni Elian ang buhok niya. Napahinga ng malalim si Eloisa dahil hindi niya inaasahan na magkakaroon pa sila ng pagkakataon ng lalaki na magkasama. Relax ka lang dyan. Makalipas ang ilang minuto ay bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae na may dalang isang bucket ng beer at pulutan. Binuksan na rin ang videoke. Nakita niyang nag-umpisa ng naghanap ng kakantahin si Dexter. Tahimik lang pala ang lalaki pero may kalandian na rin ito. Kakanta ka rin? Hindi ko naalala na kumakanta ka dati ah. Kaya pala, may boses ang anak natin nung kumanta siya sa ospital. Tumitig sa kanya si Elian. Sintonado talaga ako. Napahagigik si Eloisa. Subukan mo ang kumanta, pakinggan ko. No way. Hinawakan nga niyang braso ni Elian at niyugyog. Isang kanta lang please. Huwag mo kong ipahiya Eloisa, isa lang naman ang alam kong gawin ang magmahal ng totoo. Napalunok si Eloisa. Parang tumagos ang titig niya ni Elian sa kaluluwa niya. Hindi na nga. Natigil na nga lamang ang usapan nila nang kumanta si Dexter. Na-amaze siya dahil maganda pala ang boses ng lalaki. Napakbay sa kanya si Elian. Nilalamig ako dahil sa kanta. Ngumisi si Andre sa kanya nang makita nitong nagyakapan sila ni Elian. Pinanlakihan niya ito ng mga mata pero hindi man lang natinag o natakot, mas lalo pa siyang inaasar. Nakulangan pala kayo sa iniinom ninyo sa bahay? Niyakap nga siya ng mahigpit ni Elian. Sakto lang pero ayoko namang hindian ang kapatid mo. Natapos ang kanta ni Dexter na puro sila yakapan ng dating nobyo. Ang kapatid naman niya ay sumasayaw kasama ang babae. Bandang 10:00 ng gabi ay naunang lumabas si Eloisa ng KTV kasi parang hindi siya makahinga sa loob dahil sa amoy ng beer. Paglingon niya ay sumunod pala sa kanya si Elian na nakangiti. Uwi na ba tayo? Lumapit sa kanya si Elian at hinawakan ang kamay niya. Hindi ko alam, parang nagkasarapan sa pag-inom ang mga yun. Inakay siya ng dating nobyo at nagbalakad-lakad nga silang dalawa sa tabi ng kalsada. Ang ginaw ng panahon. Inilagay ni Elian ang 2 braso sa bewang niya. Nilalamig ka ba? Tanong nga nito sa babae. Hindi na. Ang tagal namang lumabas ng mga yun. Maya-maya lang lumabas na nga ang hinihintay nila. Hindi na nga siya lumapit pa nang tawagan nga ni Andre si Elian. Bumalik ito na nakangiti. May pupuntahan pa raw sila. Mauna na tayong umuwi. Paghahaya nga ni Elian. Napasimangot na nga lamang si Eloisa. Pinagmaneho talaga siya ng lalaking to. Kapag masaktan ng mga gagong yan, pagtatawanan ko talaga. Nisingsad na nga lamang ni Eloisa. Inakbayan siya ni Elian at tinakay nga sa kotse. Sige na, hayaan mo na ang kapatid mo na maging masaya. Napahinga na lang ng malalim si Eloisa. Hindi niya feel magmaneho pero wala siyang choice. Hindi sila makakauwi. Huwag kang matutulog ah. Inaantok na ako, baka mabangga tayo. Hinawakan ni Elian ang pisngi niya. Oo naman. Napahinga ng malalim si Eloisa. Nakakatrauma ang magmaneho. Ito talaga ang dahilan na muntik na palitan ng birthday ko. Huwag ka magsalita ng ganyan. Maya-maya lang nagumpisa na nga magmaneho si Eloisa. Lumalakas ang loob niya. Pagkasama niya si Elian. Sa bahay mo na lang tayo umuwi. Hindi ko na kaya ng malayo lumalabo ang paningin ko. Sige. Pagdating pa lang nila, bumuhos na nga ang malakas na ulan at mabuti na nga lamang hindi niya pinilit umuwi sa mas malayong bahay nila. Muntik na tayong maabutan ng ulan. Oo nga. Pagkasara ng gate, nalalayan na nga siya ni Elian na makababa ng kotse. Sa susunod, hindi na tayo sasama sa mga yun kasi nangiiwan si Ere. Natawa na nga lamang si Elian sa sinabi ni Eloisa. Ayaw mo ba talagang magkarelasyon si Andre? Sumimangot si Eloisa. Hindi naman sa ayaw. Pero parang hindi ako sure na nakikita ko. Parang landian lang naman. Napahaplos na nga lamang ng buhok si Elian. Maya-maya lang inaya nga siya ni Elian sa loob ng kusina.
Kakain muna tayo bago matulog. Sige, higa lang ako sa sofa. Habang si Elian ay napangiti na nagluluto, gumagaan na ang kalooban niya, gayong nakapagpatawad na siya at narealize niya na kaya hindi siya makamove on sa dating nobya dahil mahal pa rin niya ito. Pagkatapos niyang magluto ay naghanda na siya. Napailing siya nang mapansin niyang nakatulog na si Eloisa sa sofa. Nilapitan niya ito sabay haplos sa noo ng babae. Nagulat si Elian nang tumagilid si Eloisa at niyakap ang leeg niya. Kakain na tayo. Humikab nga si Eloisa na nakapikit nga ang mga mata. Kargahin mo ko. Sagot naman ni Eloisa. Agad naman niyang kinarga ang babae papunta sa kusina at dahan-dahang pinaupo. Antok na antok ka na. Susubuan na lang kaya kita. Natawa si Eloisa. Wala talagang nagbabago sa ugali mo. Ikaw na ikaw pa rin talaga to. Napangiti na lang si Elian. Piningot niya ang ilong ng babae nang magkatitigan silang dalawa. Umayos na ng upo si Eloisa at kumain na rin ito. Gutom lang pala yung antok mo. Natatawang sabi nga ni Elian sa kanya. Habang pinapanood siya, nasarap na kumain. Napangisi si Eloisa. Pagkatapos nilang kumain, ay pinagamit niya sa babae ang kabilang kwarto. Malinis naman kaya maging komportable na si Eloisa. Pahiram ako ng damit. Saad nga nito. Sandali lang hanapan kita. Kumuha siya ng pajama at t-shirt. Sinamahan na rin niya ng jacket dahil nilalamig ang babae. Kumatok siya sa pinto at nakita niyang nakatapis ng tuwalya si Eloisa. Napalunok na lang si Elian nang mapansin niyang tumutulo sa leeg nito ang tubig. Naiinitan tuloy siya. Salamat. Naligo ka pa talaga ng malamig ang gabi. Nginitian lang siya ni Eloisa. Maya-maya lang ay nagkatitigan silang dalawa. Kung hindi tumunog ang cellphone ng babae, ay hindi mapaghiwalay ang kanilang tingin. Sasagutin ko lang to. Ngumiti si Elian. Sige, magbihis ka na kagad pagkatapos. Kinabukasan ay may nakahanda ng agahan nang pumasok sa loob ng kusina si Elian. Sinalubong siya ng magandang ngiti ni Elian. May paghalik pa sa kanyang pisngi. Magandang umaga. Saad nga ni Eloisa. Mas maganda ka pa sa umaga. Paano't naman ni Elian? Napahalakak nga si Elian nang tampalin ni Eloisa ang braso niya. Ang aga-aga binobola mo ko. Sumeryosong itsura ni Elian. Hindi kita binobola. Ang ganda mo na ngayon lalo. Umirap nga si Eloisa. Oo na, sige na. Napahagigik si Elian. Nang maghanda nga ng agahan si Eloisa, panaylapit nga niya rito. Nilalambing niya ang babae. Kung hindi mo ko iniwan at pinagpalit, marami na siguro tayong anak ngayon. Mga 10. Ngising saad pa nga niya. Tumigil si Eloisa at tumitig sa kanya. I'm sorry. Inakbayan niya ito. No hard feelings, okay na ako. At pinatawad na rin kita. Nagkatinginan silang dalawa. Talaga? Salamat ah. Pagkatapos nilang mag-usap, ay kumain na silang dalawa dahil maghahatid pa sila ng uniforme ni Valin at bag. Makalipas ang 1 oras, ay hinatid na nila si Valin sa eskwelahan. Masaya ang anak dahil dalawa sila ni Eloisa ang naghatid. Nakakatuwa po na dalawa kayong naghatid sa akin sa school, Mama, Papa. Nakangiting sabi nga ni Valin. Wala kasi akong trabaho ngayon anak. Sagot naman ni Elian. Tumingin siya kay Eloisa na nakangiti. 1 buwan ang nakalipas, samantalang si Eloisa ay sobrang saya at gaan ang kanyang pakiramdam. Ngayon ay balak niyang pumunta sa syudad dahil may balak siyang bilhin. Lander? Anong ginagawa mo dito? Paglabas niya ng gate, ay nadatnan niya ito. Masayang masaya ito na makita siya balak sana nitong yakapin siya, pero umatras siya dahilan para mapakunot ang noo nito. Parang umakyat lahat ng dugo ni Eloisa sa utak nang makita ang nobyo. What's wrong? Tanong nga ni Lander. Umismid si Eloisa. Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo ha? Kung kailan ako gumaling, saka ka pa nagpakita. Ang kapal naman ng apog mo.
Napahinga ng malalim si Lander. I'm sorry. Naging busy ako sa buhay kaya hindi ako nakadalaw sa'yo. Umigting ang panga ni Eloisa. Loser. Ayusin mong paggawa ng kwento. Yun naman sanang kapanipaniwala. Gusto sana siyang lapitan ng lalaki pero hindi na nga niya ito pinayagan pa. Let me explain please. Pakiusap pa nga ni Lander. Pero umiling lang si Eloisa. No need. Maghiwalay na tayong dalawa. Gusto kong mag-focus na lang sa pag-aalaga sa anak ko. Nanlaki mga mata ni Lander sa narinig. What? No, hindi ako papayag. Pasigaw na sambit pa nga ni Lander. Ang lakas ng boses nito. Napahilot na nga lamang sa sentido niya si Eloisa. Kung hindi ito titigil, ay makukuha nilang atensyon ng mga kapitbahay. Tumigil ka na. Tanggapin mo na lang ng maluwag sa dibdib mo. Nanlilisik ang mga mata ni Lander. I can't. Hindi ako papayag. Sagot nga ni Lander. Akmang susunggaban siya ni Lander, mabuti na lang nakapasok siya ng gate. Samantalang si Elian ay sumama kay Andre pauwi sa bahay ng mami nito dahil dinaanan siya nito kanina kung saan siya nagtatrabaho. Pagdating nila ay nadatnan nila ang isang lalaki na parang nagwawala. Anong problema, Lander? Tanong nga ni Andre. Nabuhayan ang loobang lalaki nang tumingin ito kay Andre. Mabuti naman dumating ka, bro. Sagot ni Lander. Nagkatitigan sila ng lalaki. Akala ko nawala ka na kasi ang tagal na koma ni Eloisa. Pero hindi ka talaga nagpapakita. Kahit kumustahin mo lang ang kalagayan niya, hindi mo nagawa. Teretsahang saad ni Andre. Napayokong lalaki. Kumunot naman ang noon ni Elian. Ito ba ang kasintahan ni Eloisa? Parang may bumikig tuloy sa lalamunan niya. Oo nga eh. Kaya nga ako nandito dahil gusto kong bumawi. Naging busy talaga ako sa buhay. Napabuntong hininga na saad nga ni Lander. Nagkatitigan nga sila ni Andre. Tama na. May pamilya na si Eloisa. Tigilan mo na siya. Seryosong sambit ni Andre. Hindi pwede. Kailangan naming mag-usap. Hindi ako papayag na basta nanghalang niya akong hiwalayan. At hindi pa naman kami naghihiwalay talaga. Pagpupumilit nga ni Lander. Nilapitan nga ni Andre ang lalaki, kinuwelyuhan nga ito at dinikit sa gate. Deserve mong mahiwalayan dahil wala kang kwentang tao. Huwag ka nang magpakita pa rito kung hindi sisirain ko yung pagbumuka mo. Galit na banta ni Andre. Ibinalibag pa nito si Lander. Makalipas ang isang oras, ay nasa loob na sila ng bahay. Pasulyap-sulyap lang siya kay Eloisa na tahimik sa isang tabi. Confused lang ito ngayon dahil matagal hindi nagpakita ang kasintahan. Nasa labas pa ba si Lander? Umasim nga ang mukha ni Andre. Wag na. Wag ka nang babalik dito. Mahawa ka sa sarili mo. Paalala nga ni Andre. Hindi na talaga. Nang humupa ang galit ni Andre, ay nagpaalam na itong pumasok sa kwarto. Agad naman tumayo si Elian dahil uuwi na siya sa bahay niya. Nasasanay na rin siyang maiiwan rito si Valin. Uwi na ako, Eloisa. Magpahinga ka na. Huwag ka masyadong mag-iisip, ipayapa mo ang kalooban mo at isipan mo. Kumapit nga si Eloisa sa braso niya. Sasama ako sa'yo. Masuyong saad nga ng babae. Agad na tumango si Elian dahil gusto din niya itong makasama. Maya-maya lang ay magkaakbay silang dalawa na lumabas ng bahay. Palingalinga pa si Elian dahil baka may susuntok sa kanya. Pagdating ng bahay ay nagbihis na muna si Elian. Iniwan niya saglit si Eloisa. Sa living room pagbalik niya ay nakatulala na ito na nakatingala sa siling. Naupo siya sa tabi ng babae at hinaplos-haplos ang buhok nito. Mahal mo pa? Napatingin sa kanya si Eloisa. Hindi na, no? Napangiti sa isip niya si Elian. Pero bakit naman? Ngumiti si Eloisa at hinawakan ng kamay niya. Hindi ko na siya maramdaman. Sino ba matutuwa sa ginawa niya, di ba? Huminga ng malalim si Elian. Kahit sino naman. Ipinato nga ni Eloisa ang ulo nito sa kandungan niya at ngumiti nga sa kanya.
Yes, kaya hindi na niya ako masisisi. Napapangiti si Eloisa nang pisilin niya ang ilong nito. Gusto niyang damayan ng babae sa nangyari rito. Masakit din naman talaga ang maiwan kasi naranasan din niya ito dati. Basta kung kailangan mo ng masasandalan, nandito lang ako ah. Masuyong sad nga ni Elian at makikita nga ang sinseridad niya. At yumakap si Eloisa sa kandungan niya. Kapag ganitong sweet sa kanya ang babae, ay mas lalo siyang na-in-love rito. Maya-maya lang ay sinundan siya nito hanggang sa kusina. Yakap-yakap siya kahit na naghihiwa siya ng gulay. Ang swerte naman ng makakatuluyan mo. Ang sipag mo pa rin talaga hanggang ngayon. Napangisi si Elian. Talaga ba? Yumayakap ka sa akin tapos ganyan pa ang sasabihin mo. Natawa na nga lamang na malakas si Eloisa. Depende pa rin kung sinong nakatadhana para sa'yo. Ngumiti na lang si Elian. Wala siyang ibang nakikita sa future niya kundi si Eloisa lang kahit minsan na siya nitong sinaktan. Nakalipas na yon at nakaraan na rin kaya kakalimutan na niya. Natapos nga sa pagluluto si Elian pero napuno siya ng paglalambing ni Eloisa. Hindi pa ako nakakakain pero busog na busog ako sa'yo. Sad nga ni Elian kaya napahagikik na nga lamang si Eloisa. Kinuha mo naman akong ulam eh. Kung magiging ulam ka, hindi ko na kailangan pa ng kumain. Tinampal ni Eloisa ang noon niya. Alam mo nakakasar yung mga hirit mo. Napatakbo na nga lamang si Elian, natawang-tawa. Bumalik ka rito, tapusin mo tong ginagawa mo. Hindi na ako babalik dyan. Baka saktan mo na naman ako eh. Makalipas ang isang oras, ay naghahapunan sila na puno ng tawanan. Bandang gabi ay tumambay sila sa living room, magkayakap at tahimik lang na pinapakiramdaman ang isa't isa. Nakasukob sila sa makapal na kumot dahil malamig ang panahon. Anong iniisip mo? Wala naman. Kaya ako tahimik kasi ginagaya lang kita. Napasingamangot nga si Eloisa. Kada taon ang lumipas nagbabago talaga ang tao. Hindi ka na madaldal ngayon. Hinaplos nga niyang pisngi ni Eloisa. Naubusan na talaga ako ng sasabihin. Hindi na malaya ni Elia ng oras. Nakatulog na siya sa tabi ni Eloisa. Kinabukasan, samantalang si Eloisa ay nagising na nasa living room lang nakahiga. Dito na pala sila inabutan ng antok. Pagpasok niya kusina ay walang tao pero may pagkain na nakahanda sa mesa na may kasamang note. Kinikilig ng bongga si Elian. Maaga ka bang umalis? Tinawagan niyang lalaki at gusto nga niyang makasiguro na okay lang ito. Kumain ka na bago pa lumamig ang pagkain dyan. Hinatid ko si Valin sa eskwelahan kasi may gagawin daw ang mommy mo. Thank you by the way, okay ka lang ba? Tumawa si Elian sa kabilang linya. Oo, sa sobrang okay ko, hindi ko na malayan na sa sofa na pala tayo nakatulog. Napangisi si Eloisa. Oo na, sige na. Ingat ka. Sad na nga lamang nito na kinikilig. Ikaw din. Pagkatapos nilang mag-usap ni Elian ay kumain na siya. Nang matapos ay umalis na siya. Pagka-lock niya ng gate, nagpasundo siya kay Dexter. Hindi pa nakapasok sa loob ng gate si Eloisa when someone approached her na may kasamang batang lalaki. Excuse me miss, ikaw ba si Eloisa? Tanong nga ni Magdalene. Napakunot ang noon ni Eloisa. Ako nga. Nagkatitigan silang dalawa ng babae. Ako nga pala si Magdalene, Lander's wife. At ito ang anak namin. Pakilala nga ni Magdalene. May pamilya na pala si Lander at balak pa yata siyang lokohin ng lalaki ulit. I'm sorry, pero wala siya rito. And one more thing, hiwalay na kaming dalawa. Naghanda pa naman si Eloisa na baka sugurin nga siya ng babae pero ngumiti lang ito. It's okay. Thank you for informing me. Maya-maya lang ay sinundan na lang ng tingin ni Eloisa ang babae. Ayaw niyang maging judger pero baka matulog lang din sa kanya si Magdalene. Naiiwanan din ni Lander kapag may hinaharap na problema. Saka lang babalik kung okay na ang lahat. Papasok na sana sa loob ng gate si Eloisa nang may humablot sa braso niya. Pagtingin niya ay si Lander pala ito.
kaya agad niyang tinanggal ang kamay nito. Let's talk, Eloisa, please. Magpapaliwanag ako. Pakiusap pa nga ni Lander. Napansin ni Eloisa ang pagbalik nga ni Magdalene. May naghahanap sa'yo. Itinuro niya rito ang asawa nito at kita niya kung paano nanlaki ang mga mata ni Lander sa nakita. What are you doing here, Magdalene? May galit nga ang boses na tanong ni Lander. Napaismid si Eloisa. Ang kapal talaga ng muka. Ito pa talagang may ganang magalit. Let's go home, Lander. Huwag kang manggulo dito. Sagot nga ni Magdalene. At mga hawakan ng babae ang braso ng lalaki, tinahabig lang nito kaya pansin nga niyang napahiya siya. Hindi kita mahal, okay? Alam na alam mo naman yan. Pasigaw na sambit nga ni Lander. Napahinga na lang ng malalim si Eloisa. Siya ang nasasaktan para kay Magdalene. Bakit magstay sa isang relasyon na isa lang ang nagmamahal? Shut up! Huwag mo akong ipapahiya! Galit na sambit nga ni Magdalene. Kung hindi tumakbo palayo, ang anak ng mga ito ay hindi matigil sa pag-aaway sa harapan niya. Nang makaalis na sila, ay pumasok na siya sa loob ng bahay. Nagkatinginan silang dalawa ng mommy niya nang madatnan niya ito na nakatayo malapit sa pinto. Nakikichismis din pala. Makalipas ang isang buwan, habang si Elian ay napahiyaw ng mapukpok, ng martilyo ang hinlalaki niya sa kamay. Lumilipad kasi ang isip niya kay Eloisa at sa feelings niya para rito. Mahal na mahal pa rin niya ang dating nobya. Pagdating ng bahay, ay tulala pa rin siya. Kahit magkatabi sila ng anak, ay hindi niya ito napapansin. Ano kayang magandang ibigay kay Eloisa? Ano po, Papa? Nagtatakang tanong nga ni Valine. Umayos ng upo si Elian at napakagat nga ang labi. Wala, anak. Ngumisita sa kanya. Pero narinig ko po binanggit mo po yung pangalan ni Mama eh. Sabi ni Valine. Wala, guni-guni mo lang yan. Kinikiliti nga siya ng anak. Tinay ka pa talaga, Papa, sobrang halata naman. Natatawang sambit ni Valine. Ngiting-ngiti naman si Elian. Halata pala masyado. Napahalakak na lang si Elian. Bandang hapon napatitig siya sa babae nang pumunta ito sa bahay niya. Pasimple siyang tumitig rito. Nang asikasuhin nito ang anak, itinali ang buhok sabay lagay ng panyo sa likod. Tignan mo po yung reaksyon ni Papa, Mama. Gusto din po yatang magpaalaga sa iyo eh. Sabi nga ni Valine. Ngumiti si Eloisa na tumingin sa kanya. Later na lang siya. May sasabihin sana si Valine kay Eloisa pero sinamaan niya ito ng tingin. Ngumisi lang. Kumain sila ng maaga kaya tumambay sila ng babae sa living kasi nasa loob ng kwarto ang anak gumagawa ng takdang aralin. Nagulat na lang si Elian nang hawakan ni Eloisa ang kamay na napukpok ng martilyo at ginamot. Ang sakit naman? Napangiwi si Elian. Kung wala sa kondisyon ng utak mo, wag ka nalang magtrabaho. Sagot naman ni Eloisa. Nang matapos ay ipinatong ni Eloisa ang ulo nito sa kandungan niya at humilik ng malakas. Pagod na pagod ang babae kasi ang bilis nakatulog. Araw ng Sabado habang si Eloisa ay nasa bahay ni Elian, kasama niya si Valine, pero ang lalaki ay nasa trabaho pa. Kukulutin ko po buhok mo, Mama! Nakangiting sabi nga ni Valine. Dinala kasi niya rito ang mga gamit niya na pampaganda. Sige, katatapos lang nilang kumain kaya nagbonding silang dalawa. Lalagyan din po kita ng koronang bulaklak mamaya, may tinahi ako. Sad nga ni Valine. Niyakap nga ni Eloisa ang anak at pinugpog nga ng halik. Ang talented ng anak ko. Makalipas nga ang isang oras, natapos na nga rin ni Valine sa pagpapaganda sa kanya. Naging makeup artist pa nga ito. Ang ganda-ganda mo po, Mama. Ang galing ko talaga. Masayang sambit ni Valine. Oo nga, syempre nagmana ka sa akin. Napatawa na nga lamang sila. Maya-maya lang ay may nilabas nga na damit si Valine. Galing nga sa cabinet at ipinatong nga nito sa ibabaw ng kama. Isuot mo to, Mama. Ipinatahi ko talaga to para sa'yo. Nakangiting saad ni Valine. Napangiwi si Eloisa nang makita niya ang damit na sinasabi ng anak. Bulaklakin na kulay pula tapos tube ang estilo
at ang pang-ibaba ay maiksi na palda. Naku naman anak, maganda pero parang sasayaw ako niyan. Kita pa talaga ang pusod ah. Saad nga ni Eloisa at ngumiti si Valin. Bagay na bagay sa'yo mama, makinis ka naman po eh. Sagot nga ng bata. Napahinga ng malalim si Eloisa. Gusto nga niyang pagbigyan ng anak. O sige na nga. Napatawa na nga lamang si Eloisa dahil pareho pala sila ng damit ni Valin at nagpatahi pa talaga ito. Twinning sila. Twinning is winning! Sambit nga ni Valin. Tawa ng tawa si Eloisa nang rumampa sa harap niya ang anak. Kinagabihan ay lumabas sila ng biyahe, akay-akay siya ni Valin papunta sa bakuran. Nagulat sila dahil nadatnan nila si Elian na pareho sila ng suot. Ngiting-ngiti ito sa kanya. Ang ganda niyo naman. Lumapit sa kanilang lalaki, tinalikan nga sila sa pisngi. Hindi lang pala ako napagtripan ng batang to. Tuwang-tuwa si Valin. Ipinagtabi nga sila ni Elian at kinunan nga ng picture gamit ang cellphone nito. Bagay po talaga kayo sa isa't isa, mama, papa. Komento nga ni Valin. Maya-maya lang, pinahila nga sila ng upuan ni Elian at tinasikaso nga para makakain. Kaninong idea to? Tanong nga ni Eloisa. Kinikilig nga si Valin na nakatingin sa kanila. Siyempre sa anak natin pero akong nagluto. Sagot naman ni Elian. Grabe, wala talaga akong alam. Nagkatawanan ang mag-ama. Makalipas ang ilang minuto ay nag-umpisa na silang kumain. Sinusubuan niya si Valin dahil nagugutom ito. Ano ba kasi ang suot niyong dalawa? Pagkatapos natin dito lalamigin kayo. Huwag lang magreklamo na sumakit ang tiyan. Napabungis-ngis nga si Valin sa sinabi ni Elian. Hayaan mo na papa. Ngayon lang naman to eh, bukas wala na. Pero nagagandahan ka talaga sa amin, di ba? Okay mama. Sagot nga ni Valin. Nagpapakyut pa nga ang anak sa papa nito. Sumulyap sa kanya si Elian. Magkasing ganda lang naman kayo. Ngumisi si Valin. Pansin niya ang tinginan ng dalawa. Nang mabusog ang anak, ay huminto na ito sa pagkain. Tumayo na sabay halik sa pisngi nila ni Elian. Papasok na po ako sa loob, mama, papa. Paalam nga ni Valin. Sabay sila na tumango ni Elian at sinusundan nila ang tingin ng anak. Busog na ba talaga ang batang yun? Tumawa si Elian. Oo naman, ang dami ng sinusubo mong pagkain eh. Umiling na lang si Eloisa. Nagpatuloy siya sa pagkain. Nang mabusog ay tumambay muna sila sa bakuran. Nagkahawak kamay sila ng lalaki na tumingin sa mga ibon na lumilipad. Busog na busog ako. Nginitian siya ni Elian. Pinunasan nito ang gilid ng kanyang labi. May essence pa yata ng tubig na naiwan. Mabuti naman. Siya nga pala, kamusta na kayo ng boyfriend mo? Napakamot nga sa batok niya si Eloisa. Sinusundan ng asawa at anak niya kaya tumigil na sa panggugulo sa akin. Grabe, manluloko talaga. Napatingin nga sa kalangitan si Elian. Gusto yata na dalawang babae niya. Ako nga wala eh. Mabuti pa si Andre at Dexter. Natawa na nga lamang si Eloisa. Marunong din palang magseryoso ang mga gago. Ngumisi si Elian. Siyempre naman. Natahimik si Eloisa. Naubusan na siya nang sasabihin o pag-uusapan nila. Napatingin siya sa lalaki nang hawakan nito ang kamay niya. Bakit? Ipinagpapasalamat ko talaga sa itaas na pinagtagpo ang landas nating dalawa. Masaya ako dahil kumpleto na ang buhay ng anak natin. Dahil nandito ka na. Mabuti na lang hindi ka pa nag-asawa. Nagkatitigan nga silang dalawa. Plano ng Diyos na magkita tayo ulit. Humarap sa kanya si Elian at hinawakan ang pisngi niya. At plano din niya na ikaw pa rin ang mahalin ko hanggang ngayon. Napatanga nga si Eloisa. Ha? Hinalikan ni Elian ang labi niya. Mahal kita Eloisa. At hindi ako papayag na hindi tayo magkabalikan. Niyakap ni Eloisa ang lalaki ng mahigpit. Sabay-sabing, mahal pa rin kita Elian. Saad naman ng babae. Ngumiti si Elian at siniil siya ng halik sa labi. Hindi nila alintana ang malamig na panahon. Basta ang importante ay ang nag-aalab nilang damdamin
sa isa't isa. Sa sumunod na linggo ay nag-umpisa ng manligaw si Elian kay Eloisa. Pagkatapos nitong umamin sa kanya ay nagpaalam din itong manliligaw sa kanya. Habang si Elian ay nasa bahay lang dahil wala siyang trabaho ngayon, naglalaba siya ng maruruming damit nila kasi nakatambak na. Nandito ako sa kusina. Hinawakan ni Eloisa ang balikat niya. Ano bang ginagawa mo? Bakit nasali ang marurumi kong damit? Nagpa-cute siya kay Eloisa. Nanliligaw siya kaya todo effort siya. Magiging useless na may anak sila at mahal siya nito kung wala siyang pag-asa rito saka wala itong balak na makasama siya. Gusto pa naman niya na magkabalikan talaga sila. Lalaba ako. Hinila nga nitong damit niya kaya napatayo nga lang siya. Ako nang maglalaba niyan. Manliligaw ako sa'yo, diba? Ibigay mo na lang to sa akin. Yumakap siya kay Lois hanggang sa mapangiti ang babae. Sige, bahala ka. Basta wag mo lang isali ang underwear. Nakakahiya. Natawa ng malakas si Elian. Natuyo na. Nanlalaki ang mga mata ni Eloisa sa narinig kaya kinuyog siya nito. Dahilan para mapahiga siya sa sahig at inupuan ng tiyan. Uy, nakikialam ka ng gamit na hindi sa'yo. Kikilitin na nga sanang tagiliran nito nang pumasok ng pinto si Valin. Ano pang ginagawa niyo, Mama, Papa? Nakakunot ang noong tanong pa nga ni Valin. Wala anak, naglalaro lang kami ng mama mo. Ngumiti ang anak niya. Sasali po ako. Kaya ang nangyari ay tatlo silang nagpagulong-gulong sa sahig ng kusina. Masayang masaya si Valin sa ginagawa nila, walang pagsidlan ng tuwa sa isang magulang na napapasaya ang anak. Sa sumunod na buwan samantalang si Eloisa ay nasa kusina nagluluto nang magpapakyut sa kanya si Elian. Ang ganda mo talaga. Ano na? Kamusta ang panliligaw ko? Pangungulit pa nga ni Elian. Napangiti na nga lamang si Eloisa. Sige na nga, approve na. Napangisi si Elian at lumapit sa kanya. Inaayos nito ang kanyang buhok na napunta sa mukha niya. Natawa na lang siya nang halikan siya sa pisngi ng lalaki. Salamat. Naglapat ang kanilang mga labi nang pumasok si Valin. Sorry po. Sabit na nga lamang nito. Naitulak na lang ni Eloisa si Elian nang marinig ang boses ng anak. Pagtingin nila ay nawala na ito. Nakaalis na yata. Sa pangiistorbo ay naluto din naman ang ulam kahit na papaano. Isang linggo ang nakalipas ay umuwi siya sa bahay nila dahil dumating na ang mommy niya galing ibang bansa. Nasa school pa si Valin at si Elian ay nasa trabaho. Bago pa niya puntahan ng mommy niya ay sinagot muna niya ang tawag ni Elian. Bakit baby? Napahagik-gik nga si Elian sa kabilang linya. Umayos ka, parang gusto ko nang umuwi ka agad dyan. Kitang-kitang gilagid ni Eloisa sa sobrang ngisi niya. Uy, wala ako dun ah. Umuwi ako sa bahay, punta ka mamaya, dumating si mommy. Sad ng babae. Sige si Valina, huwag mong kalimutang kunin sa eskwelahan. Ngumiti si Eloisa. Oo naman po. I love you. Masuyong sad ni Elian. Napahawak nga sa dibdib niya si Eloisa sabay na pangiti. I love you too. Pagkababa ng tawag ay nagpatuloy na sa pagpunta sa kwarto ng mommy niya, si Eloisa. 7 buwan ang nakalipas, habang si Elian ay masaya na kasama ang mag-ina niya. Mas lalo niyang minahal si Eloisa araw-araw. Walang nagbago, ito pa rin ang babaeng minahal niya noon. Magkasama silang dalawa ngayon sa loob ng kwarto. Sinusuklayan nito ang buhok ni Valin. Siya naman ay tamang higalang sa tabi nito pero nakayakap ang braso niya sa binti ng nobya. Mas maganda siguro kung magkaroon tayo ng getaway, no? Tumingin sa kanya si Eloisa. Pwede naman kapag hindi tayo busy. Kapag walang pasok si Papa, sasama po ko, sabi naman ni Valin. Niyakap ni Elian ang anak. Oo, syempre hindi ka namin iiwan. Napatitig siya kay Eloisa. Ngayong nagkaroon ng chance ang pagmamahalan nila, ay gusto nga niyang makasama ito habang buhay. Bakit bigla kang natahimik dyan? Yumakap siya sa nobya.
Wala naman. Hinalikan niya ang noo nito, ilong at labi. Dito pa talaga kayo naglalandian po sa harap ko, Mama, Papa. Reklamo nga ni Valine habang humahagik-gik. Nagkatawanan na lang sila. Sa sumunod na weekend ay hindi natuloy ang plano nilang gumala dahil may biglaan siyang trabaho. May nagpagawa ng bahay sa kanya. Pag out niya sa trabaho ay dumaan siya sa bahay ni na Eloisa. Gusto niyang makausap ang mami nito. Pagpasok pa lang niya sa front door ay napansin agad siya. Halika Elian, pasok ka. Nakangiting sabi ni Divina. Pagkalapit niya sa matandang babae ay nagmano siya rito. Niyakap naman siya nito. May pakiusap lang po sana ako sa'yo, tita. Hindi po tayo nagkaroon ng seryosong usapan. Hinawakan nito ang kamay niya. Mami na lang itawag mo sa akin, magiging anak din naman kita. Nakangiting sagot nga ni Divina. Napahinga ng malalim si Elian, pero dahil sa sinabi nito ay nagkaroon siya ng lakas ng loob. Sige po mami, siya nga po pala. Kinakabahan po ako ngayon pero nilalakasan ko lang ang loob ko. Natawa ang matandang babae. Wala namang problema. Huhulaan ko magpapakasal na kayo ni Eloisa? Sambit ni Divina. Hindi po niya alam, pero gusto ko po siyang pakasalan. Agad siyang niyakap ng matandang babae ng mahigpit. Ibibigay ko palagi ang basbas para sa inyong dalawa. Ako nang bahala sa party basta you do the proposal, okay? Huwag kang kabahan. Sambit ni Divina. Opo, salamat po. Kitang-kita niya ang tuwa sa mukha ng matandang babae. Pagkatapos nilang mag-usap, ay nagpaalam na siyang uuwi na. Saan ka ba galing? Siguro ng babae ka. Napasimangot si Elian. Grabe ang kaba niya kanina. Tapos ngayon ay akusahan siya na ng babae? Wala galing ako ng trabaho. Yumakap nga sa Elian kay Eloisa. Siguraduhin mo lang puputulan talaga kita ng paa. Natawa na nga lamang si Elian. Akala ko kung ano nang puputulin mo eh. Ikaw talaga ang sama ng ugali mo. Pagod ako sa trabaho pero pinag-iisipan mo ako ng masama. Hinalikan siya sa pisngi ni Eloisa. Sorry na. Mabuti na lang mahal kita. Yakap niya ang nobya at isinayaw nga. Sa sayaw nga nila. Mahal din kita. Sa sumunod na linggo, habang si Eloisa ay nasa bahay nila, may paparty daw ang mami niya. Tungkol po saan ang party ma? Tanong nga ni Valine. Napataas ang kanyang kilay. Nang dumaan si Andre na may iba, sa ngiti nito. Hindi ko alam anak. Konting salo-salo lang yata kasi wala naman tayong ibang bisita. Tura naman ng bata. Sort of. Maya-maya lang ay pumwesto na sila sa bakuran. Napakunot ang noo niya nang hindi mahagilap si Elian. Napatingin siya sa loob ng bahay. Pero wala ito. Okay ka lang mama? Tanong nga ni Valine. Hinahanap ko ang papa mo. Napahinga ng malalim si Eloisa. Lagot ito sa kanya mamaya. Nakita ko siyang lumabas ng gate. Sagot nga ni Valine. Agad na tumayo si Eloisa at dumiretso sa paglabas ng gate. Napakunot ang kanyang noo nang mapansin niyang nakatalikod si Elian. Nag-umpisa na siyang mainis, kaya agad niya itong nilapitan at hinila ang balikat paharap. Nakangiti ito na may hawak na bulaklak. Akala ko kung saan ka na nagpunta. Ang lapad ng naging ngiti ni Elian. Bulaklak para sa'yo. Tinanggap naman yun ni Eloisa. Salamat. Niyakap niya ang nobyo. Inaya na niya itong pumasok sa loob ng bahay. Kaya nagpatiuna siya sa paglalakad. Nang hindi ito nakasunod, ay binalikan niya. Pero nakaluhod na at may hawak na singsing. Eloisa, will you marry me? Biglang naging emosyonal si Eloisa. Lumabas ng gate ang nasa loob at kinukuhanan sila ng video. Naluluhang sad nga ni Eloisa. Siyempre naman yes. Sasagot din naman pala pero ang tagal. Reklamo nga ni Andre. Hindi niya ito pinansin. Mas naging focus nga siya sa singsing na nilagay ni Elian sa daliri niya. Salamat. Niyakap nga niya ng mahigpit ang lalaki. Ang ingay naman ng kapatid niya. Pati mami niya ay nakikisabay na rin. Kinukulat mo ako ang bilis Tatawa na nga lamang si Elian.
Wala naman sa tagal yan. Sadyang nagmamahalan tayo ng totoo. Hindi na sila naghalikan dahil magreklamo na naman si Valin. Masayang masaya ang pakiramdam ni Eloisa dahil sa naging desisyon ni Elian. Nang matapos ay nagsipagkainan na sila dahil may gutom na. Si Elian naman ay masaya sa resulta ng proposal niya. Tawang-tawa siya nang nagsipagsayawan si Eloisa kasama ng kasintahan ni Andre at Dexter na tila walang pakialam sa mundo. Sa sumunod na buwan ay nagpakasal sila ni Eloisa sa simbahan. Hindi na niya pinapatagal ang lahat dahil doon din naman ang punta nila. Mas nag-matured na nga sila ngayon mag-isip, kaya mas lalong tumibay ang pagmamahalan nila sa isa't isa sa ikalawang pagkakataon. Hindi mo kailangan balikan ang nakaraan kung may masasaktan kang iba. Walang mali sa paghingi ng tawad kung alam mong nagkasala ka. At higit sa lahat bilang magulang, obligasyon mong alagaan ang iyong anak kesa ang iwanan sila. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Eloisa at Elian. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. I-comment lamang po kung gusto niyong magpa-shoutout. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening at shoutout po sa mga sumusunod. Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Trutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Aileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilin Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Salon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia,
Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ree, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Rochan Rodriguez, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordette, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera,
Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Kilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Morillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Naubebe, Elia Evangelista Anderson, Marziel Arcelias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mikshi Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordet, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.